si Marco. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking Lola Esperanza. Mula nang mawala sina Nanang at Tatang, si Lola na ang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Siya ang naging haligi ng aming pamilya, isang butihing lola na laging may matamis na ngiti at laging may hawak na rosaryo. Naniniwala siya sa mga santo, nagdarasal bago matulog at laging nakasuot ng makakapal na damit kahit mainit. Ang kanyang buhok na itim, makapal at mahaba ay laging nakatirintas at nakatago sa loob ng baan o pusod. Nagtatrabaho ako sa Maynila, pero nang makapag-asawa ako, ay pinabalik ako ni Lola sa aming probinsya para doon na manatili kasama ng aking asawa. Ang bahay nga po pala namin ay isang ancestral house sa isang liblib na bayan. Matanda na ito at puno ng mga kwentong hindi na kayang ikuwento ng mga dingding. Mayroon lang itong 3 silid. Ang silid namin ng asawa kong si Sofia, ang silid ni Lola, at ang lumang bodega sa likod na laging nakakandado. Nang malaman naming buntis si Sofia, abot langit ang tuwa ni Lola Esperanza. Ngunit kasabay ng tuwang yon ay may kakaibang pagbabago sa kanyang mga kilos. Anak, huwag mong pababayaan ang tiyan mo. Paulit-ulit niyang paalala kay Sofia, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ang paghahawak niya sa tiyan ni Sofia ay hindi na tulad ng pagmamahal ng isang lola, kundi tulad ng paghawak ng isang nilalang na nagugutom. Dahil sa paghawak niya sa tiyan ni Sofia, ay nakita ko ang laway na tumulo mula sa kanyang mga labi. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako o totoong laway nga ba yung nakita ko. Hindi rin ako sigurado kung napansin din yon ni Sofia. Matapos ang pangyayaring yon, ay nagpatuloy pa ang mga kakaibang pangyayari. Ang sumunod na napansin ko ay ang kakaibang amoy. Tuwing umaga, paggising ko, may amoy ng formaldehyde o parang formalin at bulok na karne na lumalabas mula sa ilalim ng bahay. Lumaman ang bahay. Alam kong hindi ito amoy ng daga. Pangalawa, ang pagbabago sa oras ng pagtulog ni Lola. Noon, maaga siyang natutulog, pero ngayon, tuwing 7:00 ng gabi, parang ingat na ingat siya. Sa pagkandado ng kanyang silid at naririnig namin siyang nagdarasa ng napakalakas. Hindi namin maintindihan kung anong lengguwahe at sa kailaliman ng gabi, hating gabi hanggang 3:00, hindi na namin siya naririnig na nagdarasal. Hindi katulad noong bago pa man ako nag-Maynila ay nagdarasal siya tuwing 3:00 ng madaling araw. Marco, laging may dumi sa bubong natin, sabi ni Sofia isang araw. Tiningnan ko iyon, pero hindi dumi ng ibon, kundi parang mga kalmot na malalim at mahaba. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kusina, nakita ko si Lola Esperanza. Papunta siya sa bodega, sa likod ng bahay. Nagulat ako nang si Lola ay naglakad na parang hindi matanda. Mabilis din siyang kumilos na parang isang bata. Napatingin ako sa bintana
Ang buwan ay bilog at maliwanag at doon ko napansin ang buhok ni Lola. Hindi ito nakatirintas. Nakalugay ito at sa ilalim ng sinag ng buwan, ang buhok niya ay umabot sa lupa at tila gumagalaw na parang may sariling buhay kahit wala namang hangin ng mga oras na yun. Ang haba ay hindi pangkaraniwan, umabot sa mga 4 na metro. Nang lumingon si Lola sa akin, ang kanyang mga mata ay nagningning, naging kulay ng mapulang dugo. Agad akong nagtago sa gilid ng bintana. Hindi ako nakatulog magdamag. Mahal na mahal ko si Lola. Pero bakit may iba akong pakiramdam kay Lola? Merong kakaiba sa kanya. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Kaya nagpasya akong mag-imbestiga. Habang abala si Lola sa pagtitiklop ng mga damit, dahan-dahan kong sinira ang kandado ng bodega. Pagbukas ko ng pinto, bumulaga sa akin ang masangsang na amoy. Ang loob ng bodega ay hindi puno ng lumang gamit. Para itong isang silid pahingahan. At pagtingin ko sa isang sulok, nanlaki ang aking mga mata at muntik na akong mapasuka. May isang putol na pang-ibabang katawan at may itim na batik na parang natuyong putik. Sa tabi nito, may mga malalaking buto ng hayop na hindi ko matukoy kung anong hayop. Sa gitna ng silid, may isang malaking kahon at kahit nakakaramdam na ako ng takot, ay sinubukan ko pa ring buksan ang kahon. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita ko ang libu-libong hibla ng buhok ni Lola. Makapal, maitim at buhay na nakapulupot sa loob, parang isang ahas na natutulog. Sa gilid ng kahon, may isang papel na may sulat kamay ni Lola, isang orasyon at ang salitang sanggol na nakasulat ng paulit-ulit na may mantsa ng natuyong dugo. Doon ko natuklasan ang lahat. Si Lola Esperanza ay hindi na ang aking Lola. Isa siyang mambubugno na gaya ng naririnig ko sa aming mga kapitbahay. At ang kanyang makapal, mahabang buhok ang kanyang panghila at panglingkis sa kanyang mabibiktima. At ang gusto niyang biktimahin, ang aking asawang si Sofia at ang aming anak. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang krus ng aming lolo na dating isang pari at ang asin na binasbasan sa simbahan. Iyon ang gabi ng kabilugan ng buwan. Alam kong ito ang oras ng kanyang pagbabagong anyo. 11:00 pa lang, matindi na ang pagdarasal ni Lola. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, narinig namin ang pagaspas ng malalaking pakpak na palabas sa kanyang bintana. Naiwan ang kanyang pang-ibabang katawan at ang kanyang kalahating katawan ay lumipad patungo sa kagubatan. Pero nagkamali ako. Nagkamali kami. Dahil ang mambubugno ay hindi umalis. Nagtatago lang ito. Nang pumatak ang 12:00 ng hating gabi, narinig namin ang tunog ng pagkaskas sa bubong. Galing ito sa itaas mismo ng silid namin. Biglang may pumila sa kisame. Ang butas ay bilog, malaki. At ang amoy ng bulok na laman ay nagbigay sa akin ng matinding pagkahilo.
Mula sa butas, bumaba ang buhok ni Lola Esperanza. Ngayon, ito ay hindi na itim, kundi kulay pula, na parang ugat ng puno. Ang bawat hibla ay kasing kapal ng lubid at ang dulo ay matulis na parang karayom. "Lola, tama na!" sigaw ko habang hinaharangan ko si Sofia. Nang marinig ni Lola ang sigaw ko, mabilis na gumalaw ito naggaling na galit. Mabilis itong gumapang sa sahig at lumingkis ito sa binti ko. Sa isang iglap, itinaas ako ng buhok at ibinagsak sa dingding. Tumilapon ako at halos mawalan ng malay. Nakita ko si Sofia na nanginginig sa kama. Ang buhok ay tumama sa kanya at ang unang hibla ay kumapit sa kanyang leeg at ang pangalawa ay nagsimulang pumulupot sa kanyang tiyan. Ang apo ko, sa akin ang apo ko. Narinig namin ang isang malalim, gumugulong na tinig na hindi galing kay Lola kundi sa nilalang na nagmamay-ari sa kanya. Ginamit ko ang huling lakas ko. Kinuha ko ang binasbasang asin at inihagis ko ito sa buhok. Ang buhok ay umalis sa pagkakalingkis kay Sofia at sa tindi ng sakit, umusok ang buhok. Tumalon ako at kinuha ang krus ni Lolo. Itinaas ko ito patungo sa butas ng kisame. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, umalis ka, demonyo. Ang dasal ay gumana. Ang buhok ay umatras ng mabilis at narinig namin ang isang malakas na paghampas sa labas ng bahay na parang isang malaking puno na natumba. Pagkatapos ng maikling katahimikan, narinig namin ang isang mahina at humihingal na pag-ungol sa labas. Nang sumilip ako sa bintana, wala na ang lumilipad na anino. Ang nakita ko ay si Lola Esperanza, nakaupo sa lupa sa ilalim ng puno ng balete. Ang kanyang katawan ay tila natatakpan ng putik, ang kanyang buhok ay nakakalat sa lupa, at ang kanyang mga mata ay bumalik na sa normal. "Marco, anak, tulungan mo ako," bulong niya. Ang tono ng kanyang boses ay parang walang alam sa nangyari. Alam ko, hindi na siya ang Lola na kilala ko. Ang haligi ng aming pamilya ay wala na. Nang sumikat ang araw, nawala na si Lola Esperanza. Tanging ang rosaryo niya at ang putol na dulo ng kanyang buhok ang naiwan sa ilalim ng balete. Alam namin, tumakas siya o marahil ay namatay ang kanyang katawan dahil sa pagkasugat ng kanyang buhok. Ligtas si Sofia at ang aming anak, pero simula noon, ang buhay namin ay nagbago. Ang bahay ay binalutan namin ng mga krus, bawang at binalatang balat ng suha. Ang mga bintana ay laging nakasarado. Ang amoy ng insenso ay laging naroon at para mawala, ang amoy ng bulok na laman. Nang isilang ni Sofia ang aming anak, pinangalanan namin siyang Mando bilang paalala na ang lakas ng pamilya ay hindi matatalo. Alam namin na si Lola Esperanza
ay naroon pa rin sa paligid, naghihintay, sapagkat ang manlalayog o mambubugno ay hindi basta namamatay. Ito ay naghihintay lang ng mabibiktima.